Mga kaibigan, nagkasundo na daw ang Pilipinas at China. Eto na naman, no, nagkasundo na naman daw. No? Sana nga talaga magtuloy-tuloy na to, no, para matukoy na nating ito ay isang good news. Alright? Agreement para sa resupply mission sa Ayungin Shoal na pagkasunduan na ng Pilipinas. Ano to? Ito ba yung tipong magre-resupply mission ang Pilipinas sa Ayungin Shoal o sa BRP Sierra Madre at hindi naman guguluhan China? Yan ang ating aalamin ngayon. Bibigyan natin to ng reaction video. Resupply tuloy. Bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong commentary and reaction video tulad nito. Ang balitang panonoorin po natin ay mula sa News 5 Everywhere. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Nagkasundo na ang Pilipinas at China na ituloy pa rin ang mga resupply mission sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero ang Beijing may hinihinging mga kondisyon. Sa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Inaasahan na rin naman natin yan, mga tol. Hindi talaga mawawala ang kondisyon na yan. And usually, mga tol, sa mga kondisyon na hinihingi ng Beijing, malimit na pabor sa kanila, mga tol, no? So nasa sa ating gobyerno kung tatanggapin natin yung mga kondisyon nila, mga tol. Halimbawa, ang kondisyon nila isang barko lang, walang media. Halimbawa, ang kondisyon nila walang mga reinforcement o yung mga construction and building materials, walang ganon. Pagkain at tubig lang. 'Di ba? Ayun ang kadalasan na kondisyon nila. O kaya magpaalam muna kayo, parang ganon, mga tol. Well, anyway, panoorin natin to. Ituloy natin to kung anong kondisyon na yan. Matapos ang ilang ulit na banggaan sa dagat, panunutok ng patalim at pambabangga ng China Coast Guard kung saan naputulan pa ng daliri ang isang Pilipinong sundalo. Nagkasundo na rin sa wakas ang Pilipinas at China na pahupain ang tensyon sa Ayungin Shoal at magkaroon ng provisional arrangement para sa rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagkasundo ang dalawang bansa dahil pareho silang naniniwala na kailangan pahupain ang tensyon sa South China Sea. Mga tol, mula noong June 17 up to now, wala pa tayong nababalita ang resupply mission. Hindi ko alam kung nag-resupply mission na sila at wala pang binabalita, pero doon natin malalaman, mga kapatid, kung talagang tutupad o susunod sa kasunduan itong Beijing o itong China, mga tol. Sana sa susunod na resupply natin o magre-resupply mission tayo sa Ayungin, wala na talagang mangyaring tension dyan. At pag yun ay nangyari nga talaga, mga tol, tagumpay yan para sa Pilipinas. Di ba? Isang magandang hakbang yan at magandang indikasyon na talagang yung kilos o yung ginagawa ng ating gobyerno effective. Di ba? Tuloy natin. At idaan na sa pag-uusap at konsultasyon ang issue. Wala pang inilalabas sa detalye ang DFA sa laman ng agreement. Pero ang China, bagamat kinumpirma ang kasunduan, iginiit pa rin nilang teritoryo nila ang Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renaijiao. I-arbitrate nyo. Hindi yung puro claim kayo dyan. I-arbitrate nyo. Tingnan natin kung papanigang kayo ng batas. Ganun lang yan Kasi, mga tol, kahit sino pwedeng magsabing akin yung lupang yan, akin yung building yan, akin yung teritoryong yan. Kahit sino, mga tol Ang tanong, meron ka bang pinanghahawakan legal documents, di ba? Doon tayo magkakatalo dyan. Sa inilabas na pahayag ng Beijing kahapon, nilinaw nilang provisional agreement lang ang kasunduan. Dapat alisin pa rin daw ng Pilipinas ang nakasadsad na barko sa Ayungin Shoal. Papayagan din daw nila ang mga RORE mission ng Pilipinas para sa humanitarian grounds. Pero kailangan magpaalam muna sa kanila para bantayan at ma-verify muna. Diba? Sabi sa inyo, mga tol ano ba yung kadalasan na kondisyon na sinasabi nila? Sa umpisa pa lang sinabi na natin kasi nga alam na natin yun. Magpapaalam sa kanila, humanitarian lang, pagkain, tubig lang, pero walang reinforcement. Di ba, isa pang hinihiling nila, walang media, walang marami pang cheche-bureche, di ba? Yung sinasabi nilang condition, mga tol, puro pabor sa kanila yun. Kasi nga, pinaninindigan nila, ginigiit pa rin nila na, teka, amin yan, di ba? Amin yung lugar na yan. Kaya nga sinasabi ng Pilipinas, i-arbitrate nyo kung gusto nyo. Di ba yun nga din yung sinabi ni DND Secretary Chedoro, di ba? Para wala tayong masyadong pagtatalunan, China, i-arbitrate nyo.
Ang problema ayaw ng China kasi nga hindi sila mananalo. Nung nagsampa nga tayo ng kaso doon sa Dahig nung 2013 ba yan o 14, di ba? Na hindi man lang sila nagpadala ng kahit sinong representative man lang, di ba, para umattend. Talo sila doon, hindi nila matanggap 2016 eh. Ang gusto nila sila yung mas mananaig doon sa umiiral na batas. Merong UNCLOS, di ba? United Nations Convention on the Law of the Sea. Ayaw din nilang kilalanin. Kalokohan talaga eh. Inalmahan naman yan ng Pilipinas Aalmahan talaga ng Pilipinas yan. kanila para bantayan at ma-verify muna. Inalmahan naman yan ng Pilipinas. Sabay giit na hindi yan ang laman ng kasunduan. Ayon sa DFA, metikuloso at maingat na binuo ng magkabilang panig ang naturang agreement. Diba? Umpisa pa lang, umaano na agad sila sa kasunduan o umaalma Pilipinas. Teka, hindi yan ang kasunduan. So ano pang aasahan nating kasunduan mga tol? Kung ngayon pa lang binabago na agad ng China, nagkakaroon na agad sila ng kondisyones. O ito, umaalma na ang DFA. Teka, hindi yan ang kasunduan natin. Si mga tol, anong klaseng kasunduan yan? Ngayon pa lang bumabaliktad na sila dun sa kasunduan. Para hindi makompromiso ang kani-kanilang posisyon sa issue ng agawan ng teritoryo. Ibig sabihin, kahit may agreement, hindi pa rin natin kinikilala ang pangkamkam ng China dahil parte ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. So anong aasahan natin mga tol kung sakasakaling magkakaroon ng resupply mission, di ba? Umaalma ang Pilipinas ng DFA. Teka, hindi yan ang kasunduan. Ngayon, nagbibigay na ng ang China, nagbibigay na sila ng kondisyon. Tanong, masasabihan kaya nila yung Coast Guard nila, di ba? Baka naman kapag ayan na ang resupply boat natin, di ba? Eto na naman sila, humaharang na naman sila. Teka, ba't di kayo nagpapaalam? Ayon sa kondisyon, magpaalam kayo. Tas aalma naman ng Pilipinas. Teka, wala sa kondisyon niya, magpaalam kami. Di ba? Patay na, ala na. Anong kasunduan na naman yun? Di ba? Alam niyo mga tol, kahit na hindi pa nagaganap o nangyayari yung mga bagay na ganyan, parang kilala na natin yung pag-uugali ng Beijing o ng China di ba? Alam na natin kung paano sila kumilos sa tumakbang. Iba yung sinasabi nila doon sa mismong ginagawa nila mga tol. So ano pa bang aasahan natin? Pag nagkaroon ng panibagong resupply mission, malamang harangan na naman yan. Para naman kay Senate President Cheese Escudero, natural lang na magmatigas ang China sa issue. Pero ang mahalaga, natural lang kasi nagmamatigas din tayo di ba? Pareho tayong may claim naiintindihan naman natin yung ganun mga tol, di ba? Natural magmamatigas sila kasi nga inaangkin nila yan At magmamatigas din tayo lalo kasi bukod sa atin yan, meron tayong legal grounds, meron tayong backup na UNCLOS, Court of Arbitration, arbitral ruling, di ba? Meron tayong backup na international law, international community. Natural, mas lalo tayo dapat talaga magmatigas. Ang pinagkaiba lang sa ating dalawa mga tol, sila nang babraso. Yun ang problema sa kanila. malinaw din ang posisyon ng Pilipinas sa kasunduan. May kanya-kanyang domestic audience ang China at ang Pilipinas. May kanya-kanya sila siyempreng bersyon at pananaw din. Kaugnay sa anumang pag-uusap o kasunduan meron sila. Sa panig at party ko, ang palagi kong papakinggan siyempre ay yung panig ng Pilipinas. Siyempre. Sa kabila ng pag-usad sa diskusyon ng Pilipinas at China, hindi naman nagustuhan ni Senator Francis Tolentino ang nilatag na kondisyon ng China. Kaya dapat daw ilabas ng DFA ang detalye at nilalaman ng sinasabing provisional agreement. Sa bagay, di ba? Hindi pa rin nilalabas ng DFA yon kahit na nagsasalita sila, teka, metikulosong binuo ang kasunduan na to ng dalawang panig pero hindi pa nila nilalabas kung anong nilalaman ng kasunduan na yon. So tama rito si Senator Tolentino, ilabas nyo para malaman namin kung ano yung kasunduan ninyo. Diba? Bas ng DFA ang detalye at nilalaman ng sinasabing provisional agreement. Exchange of diplomatic notes should have been transparent. Dapat public. So, dapat siguro makita rin natin yung contents nung Agree. notes. Nagpalitan Agree. yun So yun ang mahalaga doon kung sakaling maka-de-escalate nga ng tension, karapatan din natin lahat malaman kung ano yung nilalaman nun. Agree. Nagbabalita mula sa frontline. Diba? Agree. Kailangan malaman nyo ng sambayanan mga tol. Kahit mga senador, di nila alam kung ano nilalaman ng
provision na yun no? Para ma-de-escalate ang tension. Pero anyway, kung eto nga mga kapatid ay magpapahupa ng tensyon mga tol, na ngayon pa lang ay pinagdududahan na natin dahil eto na umaalma na ang Pilipinas sa mga binibigay na kondisyon ng China, parang pinagdududahan na natin na magkakaroon talaga ng paghupa ng tensyon dyan. Baka kapag nagkaroon tayo ng panibagong resupply mission, eto na naman sila nakaharang. Well, let's see. Abangan na lang natin yan mga tol. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.